Yes, that is quite clear. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention of running for a third term. Don't you think that 2 terms is enough for any man? Sino ang nagtatakda ng katotohanan kapag ang kasaysayan ay nahati sa pagitan ng kaginhawaan ng iilan at ng dugo ng mga pinatahimik? Noong Setyembre 1972, sa bisa ng proklamation bilang 181, inaamit ng Estado ang kamay ng mga militar upang supilin ang kaguluhan. Isang sosyologikal na eksperimento ng disiplina na nagluwala sa huwad at katahimikan at marangyang orkestratula mula sa San Juanico Bridge hanggang sa pagkadrupal ng gross domestic product ng bansa. Ngunit sa ilalim ng mga damukalang semento at ng kolektibong pagsunod sa curfew, iniral ang isang struktural na karahasan. Kapayapaang hindi nagmula sa pagkakanuan, hindi sa takot, kung saan ang kaligtasan ay naging isang marangyang pribilehiyo at ang sibil ng kalayaan ay tuluyang pinagkait. Sa ibang banda, marami rin ang maggawa. Ramdam ng katahimikan at sang-ayon sa panukal ng nasyon ni dating Pangulo Marcos Sr. Sila ay nakaramdam ng kaginhawaang walang krimen ang mangyayari at ang mga bilihin upang mabuhay ay tiyak na mas kaya isang ngayon. Ngunit, ito nga ba ang buong nangyari? Nilayo ng dokumentar na ito na timbangin ang makakuliwas na naratibo ng kasaysayan. Tinaguraang Golden Age ng ilan na sinusalungat ng pait pasakit ng mga biktima. Upang sagutin ang isang kritikal na tanong, ang kapayapaan ba ay tunay na kami sa pamamagitan ng kaayusan? O ito ay isa lamang ilisyong isinilang mula sa takot at tuluyang pagpapatahimik sa boses ng sampay ng Pilipino? Paano bigo ang gabi ng isang bansa ang pagkawala ng kanilang boses kapalit ng kaayusan? At hanggang kailan itutugali ang alaala ng mga nakinabang at ang inagpis ng mga pinaslim sa pag-agaw sa kaluluwa ng ating kasaysayan? Perlas of Janela. Cisco Rodriguez Marasigan. Luisito Bonbona. Esperanza Lopez sa asawa Suarez. 18 to 19 years old ako, 1972, nang i-declare ang martial. 90 na po, no? 19 ako. Oh, ano? 85 na. Edad ko 84 na. Nung first time na one day pa lang, nagbigay agad ng curfew hour, 7 o'clock yung. Yung 7 o'clock na yun, bawal ka na lumabas, bawal na lahat. Kami nagtatrabaho. Kami na lang. Abuti kay Marcos yung araw. Maraming tumigil sa mga ano. Naniniwala mabuti si Marcos yung araw. Ano po mga... Okay naman, sa tingin ko, walang problema wala akong problema na nakikita ng panahon na yun. Okay naman, ano lang, ano ng Pangulo yun eh. Hindi siya malupit. Hindi, yung iba, sinasabi mo, hindi, maano siya. Pero sa tingin ko, hindi. Lang na siya magkala. Ate kasi... Ako, no, sa ano, hindi, siyempre, ano pa ako, bata pa noon. Wala lang. Hindi ko yan iniintindi. Kasi, alam mo, hindi man tayo sa gobyerno nagtrabaho, andyan ka lang sa ano. Wala kang ano niyan. Kung ano man ang ginawa niya, hindi ka pwede magkakay. Ayun. Yan. Iyon ang, kaya tahimik ka lang. Pero ang martial law, ganito. Sa ano nila, sa patakaran. Ang patakaran nila, so sana maganda. Kaya lang, maganda sana kung pinagpatuloy yung maganda. Ang problema, sa katagalan, hindi ka pwede mag-ta-ta-ta-ta-ta. Kay. Ay. Ang sabi noon,
Pag nagsalita ka na against sa gobyerno, Yun. doon Yun. papatayin. Bawal magsalita ang masama, Bawal kumontra sa gobyerno. magkaisiraan ang presidente. Yun. Hindi katulad ngayon. Pwedeng labanan ng presidente nung araw, hindi pwede. Sa lahat ang naging ng supusunod. Basta ang natatandaan ko noon, may mga namamatay na hindi maintindihan kung sino pumatay. O, hindi ba dahil namatay noong araw? Hindi lang doon sa nagrarally na, hindi doon. Huli na yun yung nagrarally. Yung noong pinabababa si Marcos. Ayos naman. Okay para sa akin yung kay Marcos yung araw, yung Tandang Marcos. Wala namang gulo, no? Wala. Tambay, dumadaan ang taxi, kotse. Meron sa akin din nag-istorya, dumadaan ang kotse. Tapos inaano nila, pinakastigo ba? Papalo. Ano yung talagang parang marinig, nagdaan sila kasi tapos marinig. ganun. wala naman silang naririnig. Ang dinodudahan lang na ganito, hindi ko no dapat pag-usapan si Marcos. Kaya inaano sila, hinihigpitan. Hindi ka pwede ano doon sa kalsada, hindi pwede. Kay na, ano daw? Kasi si Marcos din. Hindi naman din po ganun. Kaya, Kapanood niya, maganda. Kasi oo, hanggang sa natitira na rin po. Wala naman, decide lang. Tahimik naman yung Tahimik ng naman martial sila. law. Huwag ka lang gagawa ng kalokohan. Huwag ka lang kontra sa gobyerno. Mali. Huwag ka lang kontra sa gobyerno. Tapos Hindi ka tulad ngayon. Ngayon, kahit kumontra sa gobyerno, okay lang. Pero bihira lang ang napaparusahan. Hindi sa ang nagkukuman. Marami. Pero bago mag-bar siya, anong antagan ng people power, yan, dumulo na. Ang dami Yun. namatay. Kitang-kita ko yun noon. Ako nasa Oo. Quezon City. Ang lalo nalipad ang mga helicopter. Nagpaputukan hanggang sa kasali ng mga. walang magulan yun, walang magnanakaw. Ngayon, karamihan sa ngayon, walang magnanakaw. Hindi mo kapagsiwala ang tao. O, ano pong naramdaman nyo noon, Tay, nung panahon ng martial? Ano pong nararamdaman? Tingin nyo po anong naramdaman ng karamihan sa mga Pilipino noon? Sa akin, tapat yun dahil nabuhay ako na maayos. Hindi ka mukha ngayon, hirap. Mahirap na ang buhay po ngayon. Ano naman magsasabi? Walang krimen? Kaya kung madaling araw, asing gabi, walang problema Ganda. Tahimik. Yun. Sa akin, dito diyan sa, spiritual, di ba, yan dyan, sa baba. Yung mag-asawa daw ay magtatay, nagtatrabaho. Ay, bukid pa ng leader na, no? Nagtatrabaho galing sa paggawa ba sa bahay. Construction. Construction. Ngayon, nadaanan daw ng isang kotse, isang kotse, madilim daw. Ang nag-istorya sa akin yan, yung mga nakaharap sa bahay. Akalain mo pinatay. Oh, binaril, gano'n? Oo, pinatay yung dalawa. Iyak kasi natin yung asawa. Bakit daw? Kaya, Ano? oo nga, kay bawal nga lahat ng gawin mong bawal. Di ba, ano daw to daw, la, yung tapunan daw ko na ng Oo, marami doon. kita talaga na Tao talaga, diyan sa iyan mo labi. Pero ngayon nagugunit ang parang mas maganda ang martial law. Oo. Walang Kasi sa ganyang nangyayari sa gobyerno, mas maganda ang Oo. may martial law. Dahil ngayon, maraming uusapin pa. Ay samantalang ang komando noon ay presidente.
ay pwede na magumana. Ay, ngayon Dadaan pa kung saan ngayon sila edit na kagulo Ay, nung martial law, wala yung ganyan. Yung ganyang kagulo ng mga nakaupo. Wala. Wala na pang Basta presidente lang ang nasusunod. Huwag ka lang kontra. Hindi ko maintindihan kung sino ang pumapatay. May mga namamatay na tao. Yun lang. Gulo-gulo. Pero parang mas maganda na nga ang martial law kaysa sa ganyang kagulo nila, nakawan ng nakawan, kung ano-ano. Yun ay pag sinabing curfew hour, basta yun ay oras na ganon, yun, susundin yun. Eh ngayon, may curfew hour, hindi, kung ano naman dahilan. Mas magsisili ka, ano lang gusto mong buhay yung araw kaysa ngayon. Mas gusto ko yung araw. Sa 4 na piso, 3 piso sweldo, Malaki na po. mabuti para sa akin kaysa pasuhan din ng 1,000 ngayon. Hindi ko lang kwenta. Hindi pa po makabili ng bigas, ano. Magkano bigas? 60 Magkano lang po bilhin? Punta ka sa palengke, yung 1,000 mo, wala kang mabili. Talo ka. Bakit po? Kasi makikita mo yung kabutihan, kapahinikan, makikita mo. Yun. Hindi ko malimutan yun. Makakalimutan mo ba, Marshall, mo nagkagulo ng masyado? Hindi mo makakalimutan kahit kailan nagkagulo. Dahil nga sa patakaran. Nagkagulo yan, din sa isa. Ngayong revolution. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. 54 na taon makalipas ang pagdeklara ng martial law. Sariwa pa rin sa alaala ng ilang nakaranas ang sakit, hirap, ngayon din ng kapayapaan at kaunlaran na dala ng batas militar. Tunay nga ang karanasan ng bawat isa ay hindi pare-pareho. May ilang nagsasabing pahirap ang martial law. Mayroon din naman nagsasabing mas payapa at magaan ang pamumuhay nila sa panahong iyon. At sa aming napagtanto, kaya't kinon na lang ang pananaw ng bawat isa tungkol dito. Ito ay dahil sa magkakaiba nilang pinanggagalingan at katayuan sa buhay. Kung gayon, hindi lahat ng Pilipino ay biktima ng martial law. Marahil ang lahat ng Pilipino ay damay dito. Hindi lahat pare-pareho ng danas. Hindi lahat pare-pareho ng kwento. Kung pahirap man ang batas militar sa iba, kapayapaan at kaginhawaan naman ang dala nito para sa ilan. Kaya naman marapat lamang na alalahanin ang pangyayaring tumatak sa kasaysayan ng bansa. Hindi lang para sa masalimuot na karanasan ng mga Pilipino, kundi pati na rin sa kapayapaan at kaunlaran na dala nito. 40 taon nang matuldukan ng batas militar. Patuloy pa rin itong naikukwento sa mga bagong henerasyon. Ngunit ang katotohanan tungkol sa martial law ay hindi lang dapat iasa sa mga ulat at lathalain dahil ang tunay lang na nakaranas nito ang makapagsasabi kung ano ang totoo. Ito ay ang kwento nila tungkol sa kapangyarihan tungo sa kapayapaan. The Golden Age of Martial Law. Proyekto lang po kasi namin. Papakita po namin siya sa klase lang po namin din. Sige. Okay lang po kahit di po kayo makita.